So, powder coating na tayo. Puti na lang ang gagamitin ko. Ito. Puti. Glossy white. Okay, ito tayo, no? Maulang umaga. At ito, kapangalan ko pa naman yung bagyo natin ngayon sa Enteng. Ito, ang gagawin ko ngayon, itong aming lagayan ng mga pagkain, ay tataas ko, lalagyan ko siya ng paa. Para kasi, minsan kasi meron time na yan, may ihi ng dogs kasi hindi makalabas yung mga dogs gawa ng umuulan. Kaya yan, ang gagawin natin ngayon, tungtungan. Eto, at tatanggalin ko na muna itong mga nasa loob, ano, para masukat ko pati yung ilalim kasi nito. Hindi ko alam kung anong itsura ng ilalim nitong cabinet na to, kung meron siyang parang pointed na paa, para pag nilagyan ko siya ng patungan ay itatapat ko siya ron. Kaya kailangan tanggalin muna itong mga nakalagay dito sa cabinet. Yan. Kaya ang kagandahan dito, pagka nalagyan ng patungan, madali nang linisin yung ilalim. Kung may dumi-dumi man siya o ano, basa o ihi man ng dogs, kung umihi man, pero bihira lang naman sila umihi. Kaya kailangan talaga ay mapataas ng kaunti itong cabinet para na rin malinis ng maganda yung ilalim. Pag nagwawalis, madaling walisin sa ilalim. So ayan, tanggalin ko na muna itong mga gamit at bago tayo mag-welding at sukatan ito. Siya nga pala, no, itong cabinet na to, nabili ni Ka Pharmacies nga pala to sa mga Japan surplus, yung mga nag-online selling. Nanggaling pa itong cabinet na to sa Paranaque, tapos pinalalamove na lang, bali umabot din ng 2,000 plus yung sa lalamove. Okay na rin kung inabot siya ng 8,000 ay hindi makukuha yung ganitong design, pati yung salamin na sliding. Maganda siya, pulido pagkakagawa. Kaya ayan, gawin na natin ang tungtungan. Ayan, ito na yung natabas ko na yung mga bakal na gagamitin yan. Bali, ay, ganito mesa siya. Ayan, pagkatapos natin itong frame na to, lalagyan natin ng gulong. Ayan, para nga doon sa cabinet. Tapos ipa-powder coat natin ito ng mamimili tayong kulay mamaya kung anong magandang pangkulay sa kanya. Puti, itim, o hanap tayo dito. Metallic green. Yan. Nandito lahat yung mga pintura natin. Yan. Madilim lang. Yan siya. Yan. Ilaw. Yan yung mga kulay niya. Mamili tayo, or super chrome, pwede rin natin i-chrome, pero parang ay konti na lang pala yung glossy white ko. Ito, okay, ito tayo ay magwe-welding na. Yan, nakakanto mesa na rin siya. Yan, every time na sa mga ganitong sistema, every time na welding, kailangan yung pinagpapatungan ng weldingan ay pantay para both sides yan magkabilaan, para hindi pilipit yung pinaka tubular, hindi pipilipit. Kumbaga pantay na pantay ang pagkakalatag ng kanyang pagkakakanto mesa. Kasi pag di mo nalagyan yan ng patungan ng pantay both sides, ay sigurado pilipit, may hirapan na i-level yung pinakapaa niya. Kaya kailangan dyan ay pantayan, tulad yung ginagawa ko. Meron dyan sa taas, meron sa kabila. Ganyan siya. Bago nga pala ako mag-welding dito, papalitan ko na muna yung flux cord wire niya. Gawa ng nakalagay dito ay stainless pa nga pala. Gawa nung naubusan kami ni Alin nung kanyang metal na bala. Kaya kailangan palitan ko, sayang yung stainless na to. Kaya ko lang naman kasi nilagay dito yung stainless na flux cord wire na to for emergency lang, at kinapos kami ng pang welding. Kaya tatanggalin natin yan. Yan, tinutwist lang naman yung pinaka nasa reel niyang ibabaw, may spring sa akin. Tapos iikot ko lang ng counterclockwise yung pinaka reel para makuha ko yung mga
wire na nasa loob ng ating nozzle. Yan, nasa tubo na yan. Yan kasi habang iniikot yan, yung wires niya nasa loob ng parang tube. Yan. Yan. Tanggalin natin yan dyan. Siya. Mahaba-haba rin kasi yung pinasok niya. Mas maganda na rin kasi may reserbang pang stainless pagka may gustong welding in stainless. So ayan, iikot-ikot pa natin para mailabas na natin yung pinaka flux wire nya. Ayun, ayun na, kuha na natin yung reels, tapos papalitan natin to ng ordinary lang na pinaka flux cord yung metal. Yan siya, nakarolyo na. Walang tigil talaga ang ulan. Narinig nyo pa? Ayan, nakasulat pa. Stainless steel. Yan. Na flux cord wire. Ito na ngayon yung papalit natin. Yung ordinary lang metal. Galing kay Shopee. Yan. Ito, ikakabit na natin itong ating flux cord wire na to. Ang tawag nga pala sa welding na to, TIG welding. Dalawang klase kasi itong ganitong ginagamitan ng isang MIG, isang TIG. Yung MIG ay ginagamitan siya ng argon. Sabihin natin ito, parang arc welding lang siya. Gamit lang ito talaga pinaka-wire. Yan. So, ang kapal niya itong alambre na to, para lang siyang steel string ng gitara. Yan. Ganun lang siya kalaki, mga 0.8 mm. Siya ngayon at ating ipapasok dito sa ating pinaglalagyan ng reel. Itong welding machine kong itong TIG welding machine ito. OC to ang brand. Nabili ko rin to surplus, pero mint condition siya, galing Australia. Pagka mga power tools kasi halos lahat ng gamit ko from Australia. Ryobi, OC to, yan. Kasi mas maasahan kaysa yung mga nabibili sa Shopee na barena, mga drills, mga grinder. Ito, mas maasahan ko to. Ito, kapit na natin. Yan, kung mapapansin nyo, merong isang tube na maliit dyan. Doon ko pinapasok yung wire. Yan, papasok yan hanggang doon sa dulo ng nozzle na yan. Tapos itong tensioner, yan, ilalak natin yan para magandang tulak ng wire, kasi pag dinipitan yan at yung dalawang bearing na magkatabi, yun ang mismo magtutulak sa wire papunta doon sa nozzle. Kaya every time na pinipression yung gun ng nozzle, lumalabas din yung pinaka wire niya yan. Okay, ayan nakabit na natin at na-power on na natin yung ating MIG welding. Ngayon papalabasin na natin siya dito sa dulo ng tip niya. Okay? So pag pinindot ko tong red na to, iikot ngayon tong ating reel para lumabas yung pinaka-alambre dito. Ayan. Ayan. Okay, pinindot ko ito. Ayan, pindot. Umiikot ito. Ayan. Dahan-dahan siyang umiikot hanggang sa lumabas siya dito sa ating dulo ng tip. Ayan. Ayan siya. Ikot lang yan. Ayan. Malakas lang yung ugong ng to. Yung kanyang blower ay malakas talaga. Ayan. Ayun na. Lumabas na siya. Ayun na siya. Okay. Pakita ko sa inyo at ating ibabalik muna ulit para makita niya kung paano siya lumabas. Tanggal natin yung tension. Ayan, kanyang tensioner. Balik natin. Ayan, tapos ayan. Okay, ipindutin natin dito. Lalabas na yan dyan. Yun na siya, lumabas na, di ba? Ayan na, okay na. Pwede na tayo mag-start mag-welding. Ay, hindi pa pala. Ito pa palang kanyang lock. Itong lock. Hirap lang ng isang kamay. Wala tayong tripod. Yan. Okay, lock. Ayos.
Welding na tayo. Okay, so ito, meron tayong protection sa mata, yung nag-automatic siyang mag-dark once na nakasense ng spark. Kaya kailangan din to kasi mas maliwanag ang spark nitong TIG welding kesa sa arc welding na ginagamitan ng welding rod. So ayan, siguraduhin lang natin na nasa tamang angle. Ayan, gagamit tayo ng eskwala bago natin i-welding siya. Ayan, na-square na natin siya ngayon. Ayan. At atin na rin nasander yung kanyang mga duktungan. Ayan. Ayan siya ngayon. Gagawa na lang natin siya ng paa. Hindi mga 10 inches ang taas ng paa. Ayan. Ayan siya ngayon. Square. Okay. So, gagawa na lang tayo ng paa. Yun, tumigil-tigil din ng kaunti ang ulan. Yan, so ito, at lalagay na natin yung paa at gagamit ako ng dalawang eskwala. Isang magnetic at isang hindi magnetic. Magkabila yan, habang ini-spot ko yung pinakapaa at meron tayong isang angle, ito nga tawag nito, eskwala, yan, na walang magnet. Siguraduhin lang natin na talagang eskwalado siya kasi isa lang hindi may eskwala rito ay mahirap ng pantay ng kanyang pinakagulong. So ayan, i-spot na lang natin yan. Yan, okay na. Yan, para siguradong straight ang ating pinakapaa. Yan, ito ay atin naman nalagyan na ng gulong. Yan, may gulong na siya. Yan, may gulong na. Meron naman siyang lock. Ayan. May lock siya. Ayan siya. Ayan, lalagyan na lang natin ng isang brace pa dito sa gitna. Isa na lang. Pwede na yun. Ayan. Tapos, liha, then, powder coating na tayo. Okay. Ito, powder coating na tayo. Puti na lang ang gagamitin ko. Ito. Puti tayo. Glossy white. Ayan. Konti na lang. Kailangan ng umorder ulit. Okay. Ay maglo-load na ng white paint. White powder sa kanyang canister. Powder coating, napakatipid lang sa powder niya. Lalo na yung ginawa ko kaninang patungan ng cabinet. Hindi niya naman kayang ubusin yung 3 takal nito. Kaya sumobra tayo, gawa ng di natin mapuno yung takal yan. Yan. Okay na to. Okay na ito, ganito lang konti. Kaya ng pinturahan, kaya ng i-powder yung ginawa nating patungan ng cabinet. Okay. Hangin na yung ating ipa-powder coat. Yan siya. Siya ngayon, at atin na lang ipa-powder coat ngayon to. Okay. Sana wag tayo abutan ng ulan, makulimlim.
Yan, okay. Tapos na natin yung powder coat at i-double check na lang natin ito kung merong mga walang na pinturahan o na powder at yung mga baka may nasagi ako hindi ko nakita. Kailangan ay walang makapal, walang manipis. Dahan-dahan magsasabit. Okay. Ito at testing na natin itong oven ni Taguig. Yung may order na to ay taga Taguig itong oven na to. Ang dimension nito ay 5 feet by 3 feet. Ginabi na tayo. Siya ngayon. So ngayon, paandarin na natin itong ating control panel oven. Okay. Ito na muna isasara at silalak. Okay. Ayan siya, lock natin. Isa. Ilalim. Ito ay itong oven na to ay sa Taguig. Ayan. Ayan. Tapos actual testing na rin tayo dito sa oven mismo na to. Okay. Power on, breaker on. Ayan. Tapos heater on. Ayan. Ka-seconds lang siya. Set muna natin sa minutes. Ayan. Ayan. Okay. Set natin sa 15 minutes. Okay. Ayan, 15 minutes na pala. Okay. Ayan. Heater na siya. Madilim na, no? Meron na lang tayong 1 minute. Mag-a-alarm na yan at pwede na nating buksan itong oven. Ayan. Yan, alam na siya. Titignan natin ang itsura niya ngayon. Kung silent muna natin. Natin ang itsura. Okay, open. Tingnan natin. Yan, so open na natin. Init. Baba. Ayun, ito ilalim lang naman, di ko nakinapalan. Sayang lang yung pintura, so kaya hindi naman siya makikita. Oh, init. Yan. Ito yung puti. Ang gilid, yan, ganda. Okay, good. Ayos. Palamigin na lang natin yan. Okay. Ano ba yung aking sensor? Ay, pumasok pala yung sensor ko. Ano ba yung sensor? Ay, sa taas. Sa taas pala yung sensor. Okay. Palamigin na lang natin at ilalabas na natin ito mamaya. Okay. Ayan. Nailagay na po ang ating anong tawag dyan? Bunik? Hindi, yung ano yung tungtungan ng cabinet na lang. Ayan. Ayan siya. So ibabalik na lang ngayon ang mga pinagtatanggal kanina. Ayan. So ayan. Tumaas na siya ngayon. Tumaas na. Ito pa, bunik. Itong mga to. Diyan na sa loob.
Okay, so yan ang nagawa natin ngayong araw. Overtime tayo, ginabi tayo. Ayan. So, ayan. Kasabayan pa naman ng bagyong Enteng. Si Enteng. Namerwisyo si Enteng. Ayan, okay na.